pangalan lang. What's your name? Tatanungin ko ho kayo, ang pangalan nyo ba common? Common. Apelido nyo common, De La Cruz, ano ba, yung maraming katulad, maraming kahawig ang pangalan at apelido nyo. Kayo ba yung ganon? Yung kapag kayo po ay nag-apply sa NBI ng clearance, nai-hit kayo. Ano, pag nag-apply ka ng NBI clearance, meron kang NBI hit. Ano ibig sabihin nun? Meron kang kapangalan na may kaso. Ang hirap pag common yung pangalan mo, may kahawig yung pangalan mo, nag-a-apply ka ng clearance, meron palang kapangalan mo na may kaso. Yun ang problema. Sa pangalan, kung common ang pangalan mo, pwede kang may kapangalan, kahawig na pangalan. Ang tanong ko, sa itsura kaya pwedeng may kahawig ka? Talaga? Alam niyo po, alam nating mga Pilipino ang katotohanan ng pagkakahawig. Hindi lang po siguro sa pangalan, maging sa itsura. Sa Pilipinas, may kasabihan po tayo, kapag kamukhang kamuka, para silang pinagbiyak na bunga. Parang hinati lang, tapos hawig na hawig sila. At hindi lang po yan sa atin, alam po natin, meron pa tayong kasabihan na para kayong carbon copy. Parang hawig na hawig talaga kayo. At tanong ko lang sa inyo ngayong hapon, meron ba ditong, pwede bang mangyari nung yung anak kamukha ng tatay niya? Kahawig ng tatay niya yung anak. Yung anak ka, sino dito yung anak? Gusto mo ba kahawig mo tatay mo? Ayaw. Wawa naman ang tatay. Di ba? Alam ko na, anak ko rin ayaw eh. Di ba? Pero minsan napapagkamalan kung ako siya. Di ba? Pwede bang kahawig ng anak yung tatay niya? Pwede? Pwede, parang ganito. Di ba? Hawig na hawig, di ba? Baby pa lang, hawig na eh. Baby pa lang, hawig na eh. Di ba? Hindi makakaila ni daddy yan. Baby pa lang, hawig na sila. Alam niyo ho, sa dami po ng tao sa mundo ngayon, at this time po, currently, there are 8.2 billion people around the planet. 8.2 billion as of today ang tao sa mundo. Sa dami ng tao, hindi imposibleng may makahawig ka. Hindi imposibleng may makahawig ka. Baka hindi mo lang kilala, baka nasa ibang lupalop siya, pero hindi imposibleng may makahawig ka. Alam niyo ho, may show na Showtime, at doon merong portion sila na kaloka-like. Alam niyo ba na si Carlos Yulo may naging kaloka-like? Di ba? Kaloka-like. Siguro ang suot niyan, crop din. Di ba? Crop din ang suot. Yan ang hindi ko pa pinagtatangkaan habang nagpipreach. Baka maubos ang membro. May kamukha eh. May kahawig eh. Ako kaya, sino kaya kahawig ko? Thank you. Bigyan ng merienda yan. Piolo Pascual daw ako eh. Pameriendahin yan. Sabihin sa admin, pameriendahin yan. Piolo Pascual daw si pastor. Pero magsisi ka na. Sisimba ka pa naman. Diba? Sino kaya ang posibleng kahawig ko? Wag naman. Malayo na yon, malayo na yon. Ito po, totoo to ha. Marami po na pagkakamalan akong siya. Yeah. Napagkamalan akong siya. Minsan nakala ko nga ako eh. Marami nagsasabi nun, Pastor, kamukha mo si yung tao na yan. Oo. Buti na lang hindi niya alam. Di ba? Pero meron din naman nagsasabi, ito raw ang mas kamukha ko. Silong Mejia. Pinagbibigyan ko na lang. Alam niyo ho, sa totoo lang, ikaw at ako ay may hawig. Alam niyo ba, ito ang maganda eh. Hindi tayo nahawig sa kapwa natin. Sa simula pa lang, nung likhain tayo ng Diyos, hinawig niya tayo sa Kanya. Ang ganda, no?
Nung likhain ka ng Diyos at likhain ako ng Diyos, ginawa niyang kahawig niya tayo. Ang ganda. Tingnan niyo po sabi sa Bible. Then God said, Genesis, the first book and the first chapter in the Bible, sabi diyan, then God said, let us make mankind in our image and likeness, na sa ating anyo at wangis at tulad, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over the creatures that move along the ground. Ang pinakamaganda, kapatid, ikaw at ako ay inihawig ng Diyos sa Kanya. Di ba kayo natutuwa doon? Kaya kung may look-alike, si Lord yun. Ang ka-look-alike natin, ang Panginoong Diyos. Kaya sandaling ito, tayo po'y manalangin. Yuko po tayo, manalangin po tayo. Panginoong Diyos, naniniwala kaming kasama ka namin ngayong hapon. Naniniwala kami, Panginoon Diyos, na hindi masasayang ang aming pagsamba dahil buhay ka. At ikaw ang Diyos na kumikilos sa aming buhay. Dalangin kong katagpuin mo ang iyong mga anak na sa ngayon ay nagbigay ng panahon para sambahin ka. Panginoon, di kami lalabas sa lugar na to na ganun pa rin. Pagpapalain niyo kami. Palalakasin niyo kami. Bibigyan niyong liwanag ang aming buhay. At Diyos, pupurihin namin ang pangalan niyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Yung verse po na yan, ang nagsasabi that God created us in His image and likeness. Wow! Ang ganda nun, di ba? God created you and me in His image and likeness. Kung may pagtutularan ang Diyos, itinulad niya tayo sa Kanya. Kung may paghahawigan ang Diyos sa atin, inihawig niya tayo sa Kanya. Pero tignan niyo ang tao. Napakaganda na inihawig tayo ng Diyos sa Kanya. Pero ano ginawa ng tao? Pinili pa ng tao na ihawig ang sarili niya sa unggoy. Galing daw tayo sa unggoy. Payag kayo doon? Di ba? Sinabi na ng Bible na tayo ay nilikha ng Diyos na kahawig niya, pero nag-isip pa ang tao, hindi, baka mas kahawig natin ng unggoy. Payag ka ba? Lingunin mo yung katabi mo. Kaya pala, pag galit ka kay Mister, unggoy ang tawag mo. Unggoy ka. Huwag mong tatawaging unggoy ang mister mo. Bakit? Nakakahiya kay Lord. Kasi nilikha tayo ng Diyos sa Kanyang image and likeness. Tapos, sasabihin ng tao, galing tayo sa unggoy. Hindi po. Ano ho bang ibig sabihin ng image and likeness? Para maliwanagan ho natin, what does it mean when God said that we were created in His image and likeness? What does He mean by that? Ano ba ibig sabihin nun? Well, lilinawin ko lang po, pag sinabing image and likeness, di ba Diyos siya? Baka kala mo magiging Diyos ka rin. Hindi pwede. It's not in deity or status. Hindi pwedeng maging Diyos ka rin dahil hinihawig ka niya sa Kanya, Diyos ka na rin. Malabong mangyari yon. Hindi pwedeng tumulad ka ng estado niya. Hindi ka pwedeng maging Diyos. Tama ho ba? Bagamat sinabi ng Diyos yon, iahawig ko ang tao sa akin, hindi pwedeng maging Diyos ang tao. Kaya meron akong kilala, sinabi niya, Diyos siya, ano yun, nakakulong ngayon. Kilala niyo na yun. The appointed Son of God. Di ba? Taga Davao. Hinanting pa ng ilang linggo. Nahuli rin. Mahirap maging Diyos, hindi ka Diyos, hindi tayo magiging Diyos. Bagamat itinulad niya tayo sa Kanya, hindi tayo pwedeng maging Diyos. Siya lang ang Diyos. Amen ho ba? Pangalawa, hindi rin ito sa forma o anyo ng isang katulad nating tao. Minsan iniisip natin, baka kahawig natin ang itsura ni Diyos. Hindi mo po pwedeng ihawig ang Diyos sa atin. Bakit? Sa physical na anyo, malabo. God is spirit. We worship Him in spirit and in truth. Para bigyan mo ng physical na anyo ang Diyos, mahirapan ka. Sapagkat hindi kakayanin ng isip mo. Nabigyan ng anyo ang Diyos. Time come when we will see Him as who He is, hindi dito sa mundong ito, sa langit na yon. Pero para dito, nandito tayo sa mundo, lilikhaan mo ng physical na anyo ang Diyos, mahirapan ka talaga. Mahirapan ka. It's not in the physical form. Bagamat may sinasabi doon, the hand of God, kasi para makaka-relate tayo na ang Diyos, ang kamay ay kumikilos, parang kamay natin, ganun. Para ang tao nakaka-relate sa Diyos. Pero para mabubuo mo ang anyo ng Diyos, naku, pambihira, ewan ko ha,
mahirap i-describe. It's not in the physical form. Now, babalikan ko doon. What does it mean, Pastor? Ano ba ibig sabihin? Bakit tayo nilikha ng Diyos in His image and in His likeness? May dalawang dahilan. Una pong dahilan is for us to rule over. But, puntahan ko lang po yung verse. Sabi dyan, then God said, let us make mankind in our image and likeness. For what reason? Ginuhitan ko eh. So that what? They may rule over. Over what? Over His creation. The fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So, ang unang dahilan, bakit nilikha ka ng Diyos sa image and likeness niya? For you to be able to rule over. Para tayo ay mamahala sa nilikha niya. Binigyan pala tayo ng Diyos ng kapamahalaan sa nilikha niya. Tayong tao. Katulad niya na namamahala siya sa kanyang mga nilikha, binigyan niya tayo ng kakayanang mamahala sa mga nilikha niya. Kaya pala yun. At bakit naman kailangang ihawig tayo sa kanya? Kasi hindi po natin, ulitin ko po, hindi po natin mapapamahalaan ng maayos ang kanyang nilikha kung wala ang katangian niya sa atin. If His character is not in us, kung walang katangian ng Diyos sa buhay natin, hindi natin mapapamahalaan ng maayos. Sabi natin malakas, maayos ang kanyang mga nilikha sa daigdig na ito. So tayong taong pinamahala niya sa daigdig. Katulad niya. At anong meron doon? May authority tayo, di ba? May authority tayo sa mga hayop, sa kapaligiran. Tulad ng Diyos, may authority. May morality tayong mga tao. May moralidad tayo. Kaya nga nung araw na si Adan at Eva ay nagkasala, sinuway nila ang Diyos. Then there was a moral breakdown sa ating mga tao. There is morality. And there is also rationality. The ability to think. Kakayanan natin mag-isip. Meron tayo, ang hayop wala nun. Nakakita na ba kayo ng unggoy nag-oopisina? Ka-office mate ko nga, unggoy eh. Di ba walang ganun eh? Di ba? There is a rationality in us. We can think, we can decide. And there should be spirituality. Dapat ang spiritual ang namamahala. Now, yan po'y magandang katangian sa isang namamahala. Napakaganda niyan. Alam niyo, darating po ang election next year. Sana po yung mga namamahala, may paggamit ng authority sa maayos na paraan. Kasi ang authority po, na-abuse po yan, nami-misuse po yan. May morality po. Hindi po pwedeng may posisyon pero walang integrity. May moralidad. Merong matinong isip at pagdidesisyon. At merong spiritualidad, pinakamaganda. Kaya tayo, mga kapatid, ano man ang ipinamahala sa iyo ng Diyos, taglay natin to dapat eh. Taglay natin to. God created us in His image and likeness for us to be able to rule over the things He has entrusted over us. Yung katangian niya, taglay natin. Amen ho ba doon? Pangalawa, not only to rule over, it's also God created us in His image and likeness so that we would be able to reflect who God is in our life. Para pagtatanungin sino ang Diyos, magre-reflect, wala kang idea, wala ang Diyos eh. Di ba? Walang visible image ang Diyos. But if people would look at someone who believes in God, who has faith in God, the reflection of who God is will be reflected in our life. Makikita nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. So kaya tayo nilikha ng Diyos in His image and likeness for us to be able to reflect His own image in our life. And let me go to the New Testament. Sabi po ni Paul, all of us, lahat po tayo is referring to the Christians. All of us then reflect the glory of the Lord. We are the reflection of who God is. Kaya tayo nilikha ng Diyos in His image. Para mag-reflect yung image niya sa atin. To reflect the glory of the Lord with uncovered faces. And that same glory
coming from the Lord who is Spirit, transform us into His what? Into His likeness. The same idea, the same words. Tinatransform tayo ng Diyos sa wangis niya. Patuloy na tinatransform ng Diyos sa wangis niya para yung glory niya ay makita at yung image niya ma-reveal sa buhay natin. Amen ba doon? Sino dito gusto niyo ma-reveal ang glory ni Lord sa buhay natin? Makilala ng Diyos. Kaya po ganyan, tignan niyo po. His image and likeness should be reflected in us, so much so that He will be known and honored through our life. Sino sa inyo gusto niyo ma-honor ang Diyos sa buhay niyo? The best way to honor God is to honor Him through our life. When people see God, God's reflection in us, His character, and then God will be glorified. At alam niyo po, consistent po yan dahil even Jesus Christ taught it. Ano po? Sabi ni Lord sa Matthew, ito po sabi niya, let your light shine before men in such a way that they may what? That they may see your, makikita sa'yo? Your good deeds, yung mabubuting gawa mo, and your moral excellence. And recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. They will glorify your Father in heaven when they see His image reflected in you. In us. Kasama po ako. Ano po? Yun ang gusto ni Lord. Mag-glorify siya kapag nakikita ang image niya sa atin. Kaya pala niya tayo nilikha ng ganun. Yun pala yung dahilan. Now, talking about image, medyo pupunta po ako sa sensitive topic. And I hope, bubuksan niyo po ang puso niyo rito. It is saglit lang naman, but I need to tackle this. It's a little bit sensitive. Talking about image. Tanong ko ganito, bakit pinagbabawal ng Bible na mag-create ng image ang tao para i-worship? Why is it forbidden to create graven images for worship? Why does the Bible forbid it? Bakit ibinabawal ng Biblia na ang tao mag-create ng image, talking about image, and they would say, this is the image of God. Image to ng Diyos. Pero ayaw ng Diyos yun. Pero gagawin ng tao yun, parang ganito yan Nilikha na sa wangis ng Diyos, gugustuhin pa ang unggoy. Meron ng Diyos na ang magre-reflect ang kanyang image sa katauhan natin, pag nakilala natin siya, pero gugustuhin pa ng tao, gagawa siya ng image para ito yung Diyos Pero mababasa mo sa Bible na pinagbabawal ng Biblia na gumawa ka ng imahe na sasambahin mo na parang Diyos. Bakit kaya? Ano ang dahilan? Let me give you 2 reasons. Una po, pag gumagawa po tayo niyan, it doesn't reflect who God is. Kaya po, ibinabawal yan ng Biblia, hindi mo marireflect ang Diyos sa ganyang paraan. You can never reflect God's image by creating statues or whatever. Hindi mo makukuha Hindi mo kayang hubugin ang anyo ng Diyos Nasusundan niyo? Andiyan pa ho ba kayo? Hindi kaya ng tao hubugin ang anyo ng Diyos at sabihin gantong anyo ng Diyos. Hindi mo magagawa yon. Hindi mo mape-perfect yun. Perfect ang Diyos Huhubugin mo ang anyo ng Diyos, itong anyo ng Diyos, hindi mo mape-perfect, hindi mo magagawa. Hindi magre-reflect ng totoo kung sino ang imahe ng Diyos sa ribulto na yon. Hindi. At pangalawa, kaya yan ay pinagbabawal kasi hindi yan nagpaparangal sa Diyos. Hindi yan ang magpaparangal sa Diyos. Mas napaparangalan pa nga siya sa ating imperfect life na nakikitang image niya. You don't need to be perfect, but somehow when people see the good in you, the reflection of God's character in you, God will be glorified. Mas doon pa siya napaparangalan
Pero sa gantong paraan na gumagawa tayo ng image and we use it for worship, it doesn't honor God. Now, people create image, statues to honor. Yan ang mapapansin nyo. Pag pumunta kayo sa mga parke, sa mga may rebulto doon, may statue to honor who they are. Punta ka sa Luneta, may rebulto doon para sa bayani natin. Kung saan mang lugar yan, ang rebulto ay para mag-honor. Kaya lang minsan ganito, dahil hindi nga kahawig, imbis na ma-honor, naging kahihiyan pa. Nabalitaan niyo ba na si Dwayne Wade ay ginawa ng rebulto? Kilala niyo si Dwayne Wade? Sa mga lalaki dito. Si Dwayne Wade ay isang franchise player ng Miami Heat at retired na po siya. Ginawan po siya ng rebulto. Nung nireveal yung rebulto, imbis na matuwa siya, imbis na maparangalan siya, dahil hindi niya kahawig, ano pong sabi niya? Tinuturo niya, who's that guy? Hindi ko kahawig yan eh. Hindi ko yung kamukha. Diba? Hindi lang naman niya madiretso, tanggalin niyo nga yan, di ako yan. Yan, hindi niya kamukha. At alam niyo, ako, nung makita ko, natawa rin ako eh. Hindi mo na kailangan ng expertise para sabihin, hindi mo kamukha, hindi niya kamukha yung estatwang ginawa sa kanya. Hindi. At imbis na maparangalan si Dwayne Wade, ano nangyari? Naging viral pa katatawanan si Dwayne Wade sa mga tao. Diba? Kasi hindi nga hawig eh. Ganon din sa Diyos. Hindi mo mahahawig yung ginagawa mo para sasabihin mo yan ng Diyos. Hindi mo mahahawig si Lord doon. Promise. At hindi lang po yan nangyari kay Dwayne Wade, may nauna pa dyan, si Cristiano Ronaldo. Soccer player po yun sa Europe, soccer player at dahil sa galing niya, ginawan din siya ng image para ma-honor siya. Kaya lang nung, tinan nyo naman, gwapings yan. Pero nung ginawa po yung rebulto niya, ayan po ang itsura. Di ba? Kaya, matatawa rin siya eh. Di ba? Ganon din ho sa Diyos. Pag titignan ng Diyos, ako ba yan? Hindi ako yan ha? Sige ho, sasabihin ng Diyos, hindi ako yan. Ang layo sa akin yan. Di ba? Kaya, tingnan niyo po sabi sa Bible, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven or above, or in heaven above. So una mo, sabi dyan, wag na wag kayong gagawa ng imahe saan nyo ng sino mang nasa langit. Kasi ang sasabihin ng tao ganito eh, hindi nasa langit naman yung ginawa naming rebulto eh. Para naman yung sa Diyos eh. Kahit pa tagalangit ang ginawan mo ng image, bawal. Maniwanag ho ba? Kasi sasabihin ng tao yun, tagalangit yung ginawa namin ng rebulto, hindi tagalupa ah. Hindi pwede. Sabi na, 10 Commandments po to. By the way, sa 10 Commandments to, hindi pwede. Eh di sa lupa, ang gawin natin, hindi pwede sa langit eh. Or on the earth beneath. Kahit sa ilalim ng lupa, inihawig mo ang anyo, hindi pa rin pwede. O baka sa dagat, pwede, hindi pa rin. Or in the water below. So kahit saang lupalup ka, kumuha ng kamuka na gagawin mong image at sasambahin mo, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yun at sa Biblia. Amen ho ba doon? At pag ginawa ng tao yon, ano gagawin niya? You shall not bow down to them or worship them. Hindi mo yan gagawin at hindi mo yan sasambahin. For I, the Lord your God, am a jealous God. Di ko na sinama dyan, may kaparusahan yan. Kasunod nun. Hindi kasi natutuwa ang Diyos. Kapatid, image is important to honor. But when people think it's their way of honoring God, they are not remembering or honoring God. It's a dishonor, and sorry for the word, an insult to God. Why? Hindi mo makukuha ang anyo ng Diyos. Perfect ang Diyos. Hindi mo mape-perfect anumang image na yun. At kahit ma-perfect mo pa, sabi ng Bible, bawal gumawa nun. At sasambahin mo. Kaya pansinin niyo po sa church, puso natin ang sumasamba, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero naniniwala tayo, hindi sayang yung pinupunta natin dito kasi alam natin, sapat iyon
dahil yun ang gusto ng Diyos. Na nasamba ka sa Kanya sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Tama ho ba? Kasi ito problema ng tao, nakikita ko. Kailangan may nakikita ko. You don't need to see an image. You just need to believe. Amen po ba? Now, anong gusto makita ng Diyos sa atin? Kung may gustong makita ang Diyos sa atin na kahawig niya, yung kabanalan niya. Sabihin natin malakas, kabanalan. Pambihira. Ang lalim yan. Ang bigat niya na. Kabanalan. Yung kabanalan niya. Yun ang gusto niyang makita sa atin. At ano pong sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16? As obedient children. Sino dito anak ng Diyos? If you're a child of God, we need to be an obedient child of God. Masunurin tayo bilang anak ng Diyos. Do not be shaped by the desires that used to influence you when you were ignorant. Huwag kang mahubog. Huwag kang ma-shape nung mga desire na meron ka nung di mo pa kilala ang Diyos, nung ignorante ka pa sa Diyos. Huwag kang mahubog nun, sabi. Instead, be holy in every aspect of your life. When we talk about holiness, it covers everything. It covers all the aspect of our life. Pag pinag-usapan po ang holiness, kabanalan, it covers all the aspect of our life. Finances, hindi ka nanloloko sa pera, relationship, holiness, kailangan po dyan. Ano ba? Everything. Ano po? It covers everything. Just as the one who called you is holy. For it is written, ito pong sabi ng Panginoon, you must be holy because I am. Kailangan kahawig kita dito. Kasi kung banal ako, gusto ko, banal ka rin. Kailangan hawig tayo dito. Ito yung gusto ni Lord na kahawig natin siya. Kung banal ako, gusto ko banal ka rin. Hawig tayo. Sino dito gusto mo hawig mo si Lord? Gusto ni Lord, hawig mo siya sa kabanalan. Banal ang Diyos, magpakabanal ka rin. Lingunin mo katabi mo, sabi mo, magpakabanal ka na. Diba? Magpakabanal ka na. Ibig sabihin yan, kung may mga hindi tayo ginagawang tama, titigilan na ho natin yan, tatalikuran ho natin yan. Dahil gusto natin, maging kahawig natin sa katangian ang Diyos. Gusto natin yan. Alam niyo po, ang title ng message is, Look Alike. Pero ang tanong ko ganito as I end. If God will look at you, will it be alike? If God will look at you, ang title po ng message, Look Alike. If God will look at you, will it be alike? Pag tinignan ka ba ng Diyos, sasabihin niya, I like it because my image is reflected in Him. It is of my likeness. I like it. Yeah? Sabihin ng Diyos yun. O baka, sabi, wala man lang nakuha sa akin yan. Wala man lang nakahawig sa akin yan, kahit kapiranggot. Diba? If God will look at you, will it be alike? I like it. Yeah? Pag titignan ba ng Diyos ang buhay natin, sasabihin niya, magla-like ba siya? Magla-like ba si Lord pag tinignan niya ang buhay natin? Sige nga po, tinitingnan ko po kayo. Kung titignan po ng Diyos ang buhay natin at magko-comment siya, magla-like ba siya? Magla-like ba? Ila-like ba ni Lord? Kasi nakikita niya that we rule over just like what He does ng maayos at we reflect His image. Will He like it? Ila-like ba niya? O baka, wala naman lang nakuha sa akin to. Yun ang masaklap, mga kapatid. God created us, ulitin ko po, and I will end with this, God created us in His image and in His likeness so that we may rule over and reflect who God is in our life. In other words, ang gusto ng Panginoon, maging Christ-like tayo. Maging Christ-like.
sa buhay nating ito bilang, anong tawag po sa atin? Christian. Christians are Christ-like in their life. They reflect the image of God and they rule over with integrity at maayos because God is seen in their life. Sa buhay nila, nabubuhay sila katulad ng buhay, kahawig ng Diyos. Sa simula pa, hinawig na tayo ng Diyos sa Kanya. Gusto ni Lord kahawig Kanya. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord kahawig Kanya. Ihawig natin ang sarili natin sa Panginoon. Amen ho ba? Tumayo po tayong lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. And right now, kung pwede ba natin taas ang kamay natin as we worship our God. Panginoon, sinasamba ka namin, O Diyos. Tinataas namin ang dakila mong pangalan. Come on, we lift those hands up to Jesus as we worship Him. Hallelujah. Oh God, fill this place. Fill this place, God, and we worship You. And we declare this out to Him. We sing, for every morning, for every open door, I call You faithful, and I just wanna thank You, Lord, for every mountain, for every time You brought me through. I call You faithful, and I just wanna thank You, Lord, for Your forgiveness, for Your forgiveness, for how You never turned away. I call You faithful, and I just wanna thank You, Lord, for Your salvation, for Your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call You faithful, and I just wanna thank You, Lord. Come on, just worship God today as we sing You praise, God. Come on, declare it out. And I just wanna thank You, Lord. And I just wanna thank, 'cause You have been so good. Come on, we sing it out. And God, I can't believe how You love me. What a friend You have been. So good to me. And God, I can't believe how You love me. What a friend You have been. Hallelujah. Let's remain in the attitude of worship. Kunin po natin ang ating communion elements. Today is Communion Sunday. By the way, every first Sunday is Communion Sunday sa church po natin. And through this communion, we want to honor the Lord. We want to worship the Lord. Salamatan po natin ang Panginoon sa Kanyang pagliligtas sa atin. Tayo po'y lumapit sa Diyos. Lord, tunay pong aming inawit. We just want to thank You, Lord, for Your faithfulness to us. Lalo na po, inihawig Mo kami sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At Lord, hindi Mo lang kami inihawig sa iyo nung likain Mo kami, nung kami nagkasala, Panginoong Diyos. Niligtas Mo pa rin kami, Panginoon. Minahal Mo pa rin kami. Ibinigay Mo ang buhay Mo, Panginoon, sa amin upang kami po ay maligtas. Maraming salamat. Nawa po ngayong kilala ka na namin, may i-reflect naman po namin kung sino ka sa buhay namin. Gayong kilala ka na namin, Panginoon. Nawa, Panginoon Diyos, may Your image and likeness be seen in us so that through our life, people might know You and people will honor You. Panginoon, marami pong salamat. And today, as we celebrate communion, we thank You for Your love for us, for giving Your life to us on the cross. Salamat sa Iyong dugong nabuhos, our sins are washed away.
hinugasan ng iyong dugo ang aming karumihan. At ang iyong katawan na nasugatan ang nagbigay ng kagalingan sa amin. I speak healing to those who are sick right now. Let your healing flow. And Lord, your life that was offered on the cross gave us eternal life. Dahil sa iyong buhay na inalay, may buhay na walang hanggan kami. At dahil sa iyong pagkabuhay mga muli, may tagumpay kami, Panginoon. We are victorious, Lord God, through you. And today we celebrate that victory and we honor you and we praise you. Sambahin ka, O Diyos, sa pamamagitan ng communion na ito. Sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Let's partake of the communion. Hallelujah, we worship you, God. Right now, can you just continue to worship the Lord? Come on, with those hands as we declare, sing. So King Jesus, you're the name we're lifting high. Your glory, shaking up the earth and sky. Revival, we wanna see your kingdom here. We wanna see your kingdom. So King Jesus, come on, pour out your worship. You're the name we're lifting high. Your glory, shaking up the earth and skies. Revival, we wanna see your kingdom here. We wanna see your kingdom. So King Jesus, shaking up the earth and sky. Revival, we wanna see your kingdom here. We wanna see your kingdom. So King, come on, pour out the praise. You're the name we're lifting high. Your glory, shaking up the earth and sky. Revival, we wanna see your kingdom here. We wanna see your kingdom here. Come on, sing it out. We wanna see your kingdom here. We wanna see your kingdom here. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Sige po, purihin natin ang Diyos. Hallelujah. We glorify your name, God. We worship you. We worship you. You are worthy, God. You are worthy of worship, Lord. We honor you in this place, God. We honor you with our worship, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we lift your name, God. Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah. Let us all lift our hands to the Lord. Taas natin kamay natin sa Panginoon. Lord, we lift our hands to you. And today, sa paglabas namin sa lugar na to, Panginoon, sasamahan kami ng iyong presensya. Sa amin ang iyong pagpapala, pabor at proteksyon. Panginoon, gagabayan mo kami sa pagharap namin sa panibagong linggo. At ang aming tahanan ay paghaharian mo, Panginoon, maging ang aming buhay. Bless your people now, Lord, as we worship you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.